Nagsisimula ang chapter ng sinabi ng pinuno ng Beastman tribe na magkakaroon sila ng pagdiriwang, at ang buong nayon ng mga hayop ay sumabog sa ingay ng paghiyaw at pagpalakpak, at si Kang Hayan ay napilitang takpan ang kanyang mga tainga. Pagkaraan ng sandali, lumabas na ang lahat ng mga mangangaso sa nayon, at naiwan si Kang Hayan kasama sina Cassandra at ang mga bata. Sinabi ni Cassandra sa kanya na ang terminong, Shaedo, ay tumutukoy sa pinakamagaling na mangangaso sa tribo. Ang taong may karangalang magtamo ng titulong iyon ay may karapatang pamunuan ng tribo kapag lumabas ang lahat para mangaso. Ngayon, nauunawaan na ni Kang Hayan kung bakit labis ang sigla ng lahat tungkol sa pangangaso kanina. Sa kanilang harapan, ang mga batang hayop ay naglalaro at naghahabulan na walang pakialam sa mundo. Biglang tinanong ni Cassandra si Kang Hayan kung gusto niyang mangaso, dahil kung gayon ay maaari din siyang lumahok sa paligsahan. Kalma siyang sinagot ni Kang Hayan, na nagpapakita ng kanyang karanasan, na hindi siya bagay sa pangangaso. Kung siya ang lalabas ngayon, baka siya pa ang maging biktima. May isang batang babae na masayang lumapit kay Cassandra, at sinabi nito na kung hindi lang siya ang pinuno ng tribo, baka agad din siyang sumabak sa kagubatan. Pero dahil sa kanyang tungkulin, wala siyang magawa kundi manatili at magbantay sa mga bata. Nagboluntaryo si Kang Hayan na tulungan siya sa pag-aalaga ng mga bata. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, tinapon na ni Cassandra ang batang babae na katatapos lang lumapit sa kanya. Napatulala si Kang Hayan, at tinanong siya ni Cassandra kung gusto rin ba niyang maglaro kasama ang mga bata. Dumami na ang mga batang hayop na lumalapit kay Cassandra upang makipaglaro na rin, at napagtanto ni Kang Hayan na wala talaga siyang kakayahan sa ganitong buhay. Sinabi niya na mas mabuti pang manatili na lang siya dito. Sumagot si Cassandra na mas mabuti nga iyon para sa kanya, dahil may isa pang problema sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, isang batang babae ang bigla na lang kinagat ang binti ni Kang Hayan. Nagulat siya, at kalmadong ipinaliwanag ni Cassandra na may lumalabas na masarap na amoy mula sa kanya, kaya natural lang na ang mga bata ay maaaring mapakagat. Napasigaw si Kang Hayan, pero tumawa lang si Cassandra at siniguro sa kanya na hindi ito malala, dahil hindi naman sila kumakain ng tao tulad ng mga barbarong orc. Habang pinipilit niyang alisin ang batang kumakagat sa kanyang binti, nakarinig siya ng malakas na tunog. Tumingin siya sa unahan, nagtatanong kung ano ang nangyari, at bigla niyang nakita ang dahilan. Isang patay at sugatang halimaw na tigre ang nakahiga sa harapan nila, at may isang tao na natataranta sa pagtingin dito dahil isa itong makapangyarihang halimaw mula sa kanlurang bahagi ng kagubatan. Ang tigre ay napakahirap hulihin dahil sa bilis nito, ngunit matagumpay itong nahuli ng pinuno ng mga mandirigma na si Temo. Pinuri ni Cassandra ang tagumpay ni Temo, sinasabing siya nga ay isang bihasang mangangaso. Sinabi ng matandang hayop na pinupuri siya ni Cassandra ng sobra, at tinanong ni Cassandra si Kang Hayan kung sa tingin niya ay maganda ang nahuli ni Temo. Sinubukan ni Temo na maging mapagmataas at sinabi sa pinuno ng nayon na baka medyo insensitive ang tanong na ito, dahil maaaring hindi pa nakakita si Kang Hayan ng isang halimaw. Tumawa siya, sinasabing baka nasaktan pa ang kanyang pride. Nakatitig lang si Kang Hayan sa kanyang pagkapilosopo, na sobrang lantad na kahit sino ay makikita ito. Gayunpaman, sa halip na lumaban, mas minabuti ni Kang Hayan na sumang-ayon na lang. Sinabi niya kay Temo na nakahuli siya ng kakaiba at cute na biktima, at nasaktan ang pride ng matandang pinuno ng mga mandirigma. Tinanong siya ni Temo kung paano niya nagawang insultuhan siya, at pati si Cassandra ay nagtanong kung talagang iniisip niyang cute ang tigre. Nanginginig na sinabi ni Kang Hayan na hindi ba niya nakikitang cute ito dahil may malambot na balahibo at 4 na paa. Sinabi niyang nahanap niya itong cute dahil si White Rice ay puro pangit at grotesko na nilalang ang nahuhuli. Hindi pa niya natatapos ang salita, naroon na si White Rice kasama ang kanyang huli. Ito ay isang higanting lila na ahas na mas malaki kaysa sa naunang huli. Nang bumaling si Temo, natakot siya dahil kilala ang ahas na ito bilang isang halimaw na nagbubuga ng paralitikong lason kapag nilapitan, at kahit ang pinakamalalakas na mandirigma ay hindi ito kayang talunin mag-isa. Tumingin lang si White Rice sa huli ni Temo at ngumiti ng may pagmamataas, lalong ikinagalit ni Temo. Samantala, pabalik na rin si Mona matapos makahuli ng maliit na raccoon. Masaya siyang iniisip na magiging proud sa kanya ang kanyang ina at si Kang Hayan dahil sa kanyang huli.
Ngunit nang makita niya ang tigre at ang higanteng ahas sa harap niya, nabitawan niya ang hayop mula sa kanyang bibig. Umiyak na siya nang bumalik si Noah kasama ang kanyang huli. Sinabi niya na kahit si White Rice ay isang batang lobo lang, siya pa rin ay isang banal na lobo. Ngunit nakahuli din siya ng higanteng hayop, at dahil dito, naniniwala siyang hindi siya basta-bastang matatanggal sa kompetisyon. Bumalik na ang lahat matapos ang pangangaso, at handa na si Cassandra na ipahayag ang resulta. Lahat ng kalahok ay sabik na naghihintay sa kanyang desisyon. Samantala, biglang tumakbo ang raccoon ni Mona, kaya hinabol niya ito. Sa wakas, idineklara ni Cassandra ang pangalan ng mandirigmang nagwagi ng ranggong Choedo ngayong araw. Ang mandirigma ay isang tila ordinaryong batang babae na nagngangalang Hamon, na nakahuli ng ibon. Wala ni isa ang makapaniwala, pati na si Hamon, na hindi inaasahang mapapasama siya sa mga nangunguna. Nalilito si Temo at tinanong si Cassandra kung paano niya maibibigay ang titulong Choedo sa isang tao na nakahuli lang ng ibon. Sinabi ni Cassandra na may hindi nauunawaan ng mga mandirigma. Hindi niya sinabi na dapat nilang hulihin ang pinakamalakas na hayop, kundi ang pinakamasarap. Napatigil si Temo at Noah nang marinig iyon, at sinabi ni Cassandra na ang isang mangangaso ay hindi maaaring tawaging mahusay dahil lang sa husay sa pangangaso. Ang isang tunay na Choedo ay may kakayahang pumili ng tamang biktima ayon sa layunin. Tinanong niya kung may sinuman na hindi sumasang-ayon sa kanyang desisyon. Walang umalma, at sinabi ni Noah na tama ang sinabi ni Cassandra, pero nakita ng isang hayop na malapit sa kanya na parang malapit nang umiyak ang kanyang mukha. Pagkatapos, sumigaw si Cassandra na dahil napili na ang Choedo, oras na para magsimula ng apoy at simula ng pista. Nagsimula ng magdiwang ang lahat para sa Choedo, at hindi alam ni Hamon kung paano mag-react. At least masaya si Kang Hayan sa resulta, dahil kung si White Rice ang nanalo, tiyak na makakatanggap ito ng mas maraming mapanghamak na tingin. Iniisip niya na mas mabuti pang tahimik na lamang siyang mag-enjoy sa pista hanggang oras na ng pag-uwi. Ngunit walang katahimikan o kasiyahan para kay Kang Hayan sa pista. Nag-e-enjoy ang mga hayop pero si Kang Hayan ay labis na naabala ng masamang amoy kaya nawala na ang lahat ng kanyang kasiyahan. Tinanong siya ni Cassandra kung hindi ba siya na-excite sa party, at sumagot siya na hindi niya marinig dahil sa masamang amoy. Iyon ang mga sintomas na sinasabi niya sa kanyang ina noon kapag ayaw niyang pumasok sa paaralan. Lahat sa paligid ng nayon ay nag-iiho ng karne sa bukas na apoy, at napakabaho at malansa ng amoy. Nagtataka si Kang Hayan, kung wala man lang kahit konting pampalasa sa buong nayon. Nagtataka siya kung paano masayang nag-iiho ng karne ang lahat kahit na napakabaho nito. At sila pa'y mga beastman na may matatalas na pangamoy. Si Cassandra ay kumakain ng malaking piraso ng karne. At tinanong siya ni Kang Hayan kung hindi ba malansa ang lasa ng karne kung kinakain niya ito ng ganoon. Sumagot si Cassandra na laging may lansa ang karne. At ang dinala lamang niyang karne ang espesyal. Sabi niya na sobrang sarap ng karne kaya naubos ito agad. Bilang pasasalamat doon, sinabi niya kay Kang Hayan na maaari siyang kumain ng marami hanggat gusto niya. Gayunpaman, hindi ganadong kumain ang anak ni Cassandra na si Mona. Tinusok siya ni Cassandra at tinanong kung ano ang nangyari dahil dati ay paborito niya ang karne. Pati si White Rice ay hindi na alam ang gagawin dahil hindi pa siya napapaligiran nang ganito kabaho at hindi masarap na pagkain. Tahimik na sinabihan siya ni Kang Hayan na magtiis pa ng kaunti. Mababa na nga ang tingin ng mga beastman sa mga tao at sigurado siyang kung makikialam siya rito, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Bigla na lang sinubo ni Cassandra ang isang piraso ng karne sa kanyang bibig. Sinabi na kainin ito bago lumamig at dito na napuno si Kang Hayan. Idineklara niyang siya na ang magluluto ng lahat pero sabi ni Cassandra, ang bisita ay dapat magpahinga at mag-enjoy. Ngunit nasa mode trabaho na si Kang Hayan. Inutusan niya si White Rice na maghanap ng mga maaasim na prutas na pwedeng kainin. At agad namang umalis ang batang lobo para sa misyon. Kinuha na ni Kang Hayan ang kanyang mga gamit sa pagluluto na ikinagulat ng lahat. Dapat ay nagtanong muna siya kung may mas malalaking gamit sila sa nayon. Dahil hindi kakasya sa ganoong kaliit na bagay ang kahit isang bahagi ng pagkain ng isang beastman. Sa kabila nito, nagsimula ng magluto si Kang Hayan. Niluto niya ang karne sa mataas na init hanggang sa maging malutong ang labas nito.
Pagkatapos, inilagay niya ito sa kaldero at binuhusan ng alak. Sunod niyang kinuha ang mga berries na dala ni White Rice mula sa isang sanga. At inilagay ang mga ito sa kaldero. Pagkatapos noon, naghintay siya ng 30 minuto habang kumukulo ang karne sa alak. Habang lubos na nakatuon si Kang Hayan sa kanyang ginagawa, palihim na lumapit ang lahat upang makita ang resulta. Binuksan niya ang takip ng kaldero at ipinakita ang isang magandang luto na piraso ng karne. Ipinakita niya sa lahat na pati ang kulay ng karne ay nagbago. Pagkatapos ay galit siyang hiniwa ang karne. Pero bigla siyang kumalma nang mapansin niyang hindi na ganoon kabaho ang amoy nito. Sinimulan niyang suriin ang mga sangkap at sinabi na masyadong malakas ang asim ng prutas. At hindi rin ito tulad ng regular na baboy. Nabigo siyang kontrolin ang init at oras ng pagluluto dahil doon. At plano niyang subukan muli. Ngunit nakakuha na ng piraso si Cassandra at kinain ito. Hindi siya makapaniwala na ito ang karne na hinuli ng kanyang tribo. Dahil parang ito ang karne na dinala ni Kang Hayan. Sabi niya na hindi ito malansa at sobrang lambot. Pero hindi pa rin kontento si Kang Hayan at nagpatuloy siya. Sabi niya, siya ay isang chef. At ang trabaho niya ay gawing pinakamasarap ang lahat ng pagkain. Sinabi niya sa lahat na maghanda dahil siya na ang magluluto mula ngayon. Pagkarinig nito, bigla na lang tumawa si Cassandra. Hindi niya alam kung matapang o mahiyain si Kang Hayan pero gusto niya ito. Ngunit sinabi niya na napakahirap pakainin ang buong tribo. At hindi niya maaaring hayaang gawin ito ng kanilang bisita. Tinawag niya ang mga beastman na sanay sa pagluluto at tinanong kung nakita nila ang lahat. Kabado si Kang Hayan at sinabi niya, na dahil iba ang karne, hindi ito magiging madali. Ngunit, nagsimula na agad ang mga beastman sa pagluluto. Sinuri nila ang iba't ibang klase ng karne. Mga maaasim na prutas na meron sila, at pati ang kanilang alak. Sinabi ni Cassandra kay Kang Hayan na hayaan na silang mag-alala sa lahat ng iba pa. Dahil sila ang responsable sa pagluto ng kanilang huli. Nagpasalamat siya kay Kang Hayan sa ipinakita nitong kabutihang loob. Sa huli, hindi niya pinayagan si Kang Hayan na magluto. Kahit papaano'y tumulong si Kang Hayan. Nagbibigay ng ilang mga tip at mungkahi sa mga beast chefs. Lahat ay nag-enjoy, at natapos ang salo-salo. Sa gabi, si Noah ang nagsilbing gabay ni Kang Hayan pauwi. At dumating si Cassandra para magpaalam kasama ang anak niyang nakasakay sa kanyang balikat. Sinabi niya kay Kang Hayan na gusto sana niyang bigyan siya ng maayos na pamamaalam. Pero lahat ay may hangover matapos ang party. Binigyan niya si Kang Hayan ng isang maliit na pito. At sinabing ito ang patunay ng kanyang pagkakaibigan sa mga beastman. Sinabi ni Cassandra na tawagin sila anumang oras. Dahil kaibigan na siya ng kanilang tribo ngayon. Masaya si Kang Hayan at nagpasalamat habang iniisip ang karanasang hindi niya malilimutan sa maraming kadahilanan. Iniisip niya na hindi niya mararanasan ang ganitong mga bagay sa kanyang araw-araw na buhay, at hindi siya makakakita ng anumang ganito kamanghamanghang pangyayari. Pero, sabi nga nila, huwag magsalita ng tapos. Pagbalik niya sa bahay, pagdating ni Kang Hayan sa bahay, nakita niya ang isang nakatatandang lalaki na nakabihis ng kakaiba sa harap ng kanyang restaurant at tinanong kung may bakanteng mesa. Nabigla siya nang makita ito at naisip, na kahit sa kanyang araw-araw na buhay, hindi pala ito ganap na walang kabuluhan. Iyan ang pagtatapos ng video. Sino sa tingin mo ang matandang ito at paano kaya niya maaapektuhan ang buhay ni Kang Hayan? Alamin natin ang mga bagay na ito at marami pa sa susunod na kabanata.